Peace lang to. Hindi. Bakit? During the first day of confirmation of charges against kay former President Duterte, from his mouth, di ba, sinabi ni Butuyan, kung napanood ninyo, ang sabi niya, hindi sila daw makapag-file ng kaso kay Duterte dito sa Pilipinas, kaya dinala nila sa ICC dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, wala daw ebidensya dahil walang dokumento. Ibig sabihin, walang documented evidence, walang mga physical evidence, at kung meron man daw, sinira na nila at sinunog daw, di ba? Kaya ang hirap dito. Kaya ang question nga doon kung dito sa Pilipinas na merong sariling korte at dito rin nangyari yung tinatawag na krimen, ay hirap na hirap ka na mag-provide at mag-present ng ebidensya. How much more dadalhin mo yan doon sa napakalayong bansa ng Netherlands? How will you preserve the integrity of evidence? Di ba? Pieces of evidence. Kung dito wala kang ma-present, paano mo i-convict ang dating Pangulo doon sa dahig nang wala ka palang ebidensya? Yun ang doon, malaking question, di ba? Kasi sa bibig nila mismo nanggaling walang ebidensya. In lieu of, sabi nga, absence of evidence, di ba? Ano ba sa Tagalog ang in lieu of the absence of evidence? In lieu, kapalit, di ba? Kapalit ng pagkakawala ng ebidensya, di ba? Dahil sa kawalan ng ebidensya, ano ang ginawa nila? Diba? Anong ginawa nila? Ang ginawa po nila ay meron na lamang silang mga pinadala doon, pinalipad sa dahig ng mga witnesses. Diba? Quote-unquote witnesses. Witness. Bakit? Siyempre, kung wala man daw documentary evidence, wala mang physical evidence, at least meron silang witness na makapag-pinpoint kay Duterte na siya ay nag-commit ng tinatawag na crime against humanity. Pero merong problema. Bakit? Kung inyong napapansin, sino ba yung mga pinalipad nila doon sa dahig? Siyempre, alam na natin yon. Mga kamag-anak, diba? Andyan yung kapatid, andyan yung asawa, andyan yung anak, andyan yung magulang, andyan yung kabimbangan. Kayo daw pumunta lahat doon. Di ba? Maaaring sabihin niyo, pwede na yun kasi mga kamag-anak yun Related sila. At ibig sabihin, alam nila. So, pwede silang maging witness. Tama ba na itong mga kamag-anak na ito ay dahil lang sa kanilang relasyon doon sa allegedly na biktima ng EJK di umano or crimes against humanity, ay sapat na yon na kwalifikasyon para sila ay pumasa bilang mga saksi? Saksi, witness. Yun ang tanong Ang sagot dyan, syempre straight to the point tayo. Hindi po. Bakit? Ano ba ang witness? Ang witness po kasi, pag sinabing witness, ikaw ay mismo sa sarili mo, nakita mo, narinig mo, nasaksihan mo yung pangyayari kung papaano kinitil ang buhay ng iyong kamag-anak. Ibig sabihin, meron kang personal knowledge. Diba? Kapag wala kang personal knowledge at humarap ka sa isang husgado katulad sa ICC at sasabihin mo, ako po ay asawa, ako po ay anak, ako ay pwedeng maging witness. Hindi po pwede yan. Bakit? Wala kang personal knowledge Lahat ng sasabihin mo ay ituturing na hearsay. Ano ba ang hearsay? Di chismis. Kaya yung mga witness nila ngayon sa dahig ay isang katerbang chismoso at mga chismosa. Dahil ang gagawin nila doon ay magkakalat ng chismis. Diba? Paano ituturo mo? Nakita mo ba na si Duterte ang nag-utos na barilin? Napanood ko po sa TV.
Diba? Narinig ko po sa kapitbahay namin. Diba? Sapat ba yun? Hindi. Dapat actual na nandun mismo si Duterte at nakita mo na inutusan ni Duterte yung pumatay na pulis. At diba, pinapangalandakan pa nila na ngayon na wala daw sapat na aksyon ang administrasyong Duterte na pinanagot yung mga pulis na may kasalanan kaya namatay yung mga biktima daw, di ba? Biktima, wala daw ginawa. Wala ba talagang ginawa? Sus ko po, alam na mga Pilipino, kaya nga hindi kayo makakuha ng simpatya sa Pilipino dahil galit na galit sa inyo eh. Bakit? Yung pumatay kunwari kay Kian de los Santos, ano nangyari sa kanila? Kulong. Di ba? Panghabang buhay na pagkakakulong. Di ba? Yung mga napatunayan na pulis, tawag nga natin ay ninja cop. Ano nangyari? Kulong. Oh, kaya hindi totoo yung sinasabi nila doon. Kaya wala silang makukuhang simpatya. Yung ginagawa nila na appeal to emotion, appeal to pity, para idugtong na rin doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte, natatakbo siya sa 2028 na pampanguluhan para kumbaga masira din ang kanyang imahe, lalong lumalakas. Bakit? Kung inyong lilimiin, lalo na Tagalog yan, di ba? Kung inyong limiin, di ba? At inyong pagtatagni-tagdiin at bubulay-bulayin ang mga sinabi nung mga prosecution, malinaw kahit kanilang idinidikdik itong si Duterte, ang lumalabas pa rin sa konklusyon ng mga nanunood, lalo na yung madaling makaintindi, si Duterte ay lumaban sa kriminalidad. Si Duterte ay galit sa kalakaran ng droga. Yun ang impresyon hindi lang ng mga Pilipino na kalahi natin, maging ang ibang nationalities, mga foreigners. Ganon ang kanilang impresyon. So, sabi nga natin, kapag natapos ang confirmation of charges na ito sa loob ng 4 na araw kay Pangulong Duterte o former President Digong, ang magiging impresyon ng international community ay ito ang presidente, ito ang leader, ito ang gusto naming tao. Diba? Saan pa kami makakahanap ng ganyan? So sa halip na mabaliktad ninyo si Duterte, lalong sumisikat yung matanda, lalong nagkakaroon ng simpatya sa kanya sa halip na doon sa mga taong pinagdadala ninyo na biktima di umano ng crimes against humanity. Di ba? Kasi napaka-natural naman sa mga Pilipino, kunwari, di ba? Napaka-natural sa ating mga Pilipino na hindi tayo nagkakaroon ng simpatya sa mga drug addict, drug user, drug pushers, or sino man na merong kinalaman sa kalakalan ng droga. Bakit? Bakit? Salot yung mga yan eh. Tingnan nyo ngayon. Nang hold up. Puta, kagabi may napanood ako dyan sa may Quezon City, sa may San Mateo Rizal. Rizal pala, hindi si Makal sa Quezon City. Diba? Sa may San Mateo Rizal. Adik, inakyat yung isang apartment, nagnakaw. Diba? Nung nakaraan, 12 anyos na bata, pinatay, ginahasa. Pag maglalakad ka dyan sa Maynila, makita mo sa Road 10, umaakyat sa mga sa mga truck, nagnanakaw, merong nananaksak, di ba? Kaya itong mga prosecution na to, nakikita natin, ito ay protector ng mga adik. Protector sila ng mga kriminal. Kaya sa halip na makakuha sila ng simpatya sa mga Pilipino, hindi kami makakakuha dyan. Hindi kayo makakakuha sa amin. Bakit? Galit kami sa adik eh. Actually, kaya nga kami excited din na maging presidente si Sara Duterte ay hindi lamang para maitama ang gobyerno, para maipaghiganti yung pagnanakaw dito sa flood control at iba't ibang mga departamento na ninakawan at kinuhaan nila ng pera, kundi
excited kami na maibalik yung Tokhang 2.0. Oh, hindi na ano yan hindi na sabi nga sariling palo ng Sara Duterte yan Kami na ang nagdi-demand, 'di ba? Para ipabuka sa inyo na kahit anong gawin ninyo, yan ang gusto ng mga Pilipino. Tokhang 2.0. Yan ang gusto namin, 'di ba? Oh. So hindi nyo mapipigilan ang tao, walang simpatya ang tao diyan. Actually, meron pang ilang pamilya na merong kamag-anak sila na namatay during the drug war. Pero ang kanila bang reaksyon ay nagmarakuli ba sila? 'Di ba? Iyak-iyak ba sila? Siguro iyak-iyak, pero at the end of the day, you will hear from them straight from their mouth na anong sabi nila? Anong sabi nila? Mabuti nga para mabawasan ang kamalasan sa pamilya namin. 'Di ba? Totoo yun, 'di ba? Buti nga namatay. Kasi malas bahay namin, rice cooker, ibinenta, electric pan, ibinenta, plancha, ibinenta. Tsinelas, ibinenta, sapatos, ibinenta. Bakit? Para lang matustusan yung kanyang kaadikan sa droga. Malas di ba? Totoo yun. Kaya hindi nyo, sus ko po, kaya yung ginagawa ninyo dyan, wala naman talagang kwenta Di ba? Una, sabi nga natin, hindi katulad yan ng tamang proseso na ginagawa dito sa Pilipinas na yung isang suspect or alleged pa lang ay binibigyan ng pagkakataon na mag-post ka ng bail, hulihin ka kung merong probable cause. Diyan wala pang ebidensya, kinuha na si Digong. Kaya kayong mga ingot-ingot kayo, mga tangalista kayo, sasabihin nyo, kasi meron akong post dito, tapos nakita ko, actually hindi naman ako nakikipagbardagulan sa comment section, pero binardagul na siya ng mga ibang mga DDS. Di ba? Yeah. Kaya nga niya hinuli si Digong dahil may probable cause. Ko hindi mo naiintindihan. Kung may probable cause ang paghuli kay Digong, dapat wala ng confirmation of charges. Ngayon pa lang. Kaya nga ang tawag confirmation. Ano ba yung confirmation? Sinisigurado muna kung yung mga charges ay totoo. Confirm, it is confirming. They are still confirming if the charges are valid and can stand alone before the trial. Di ba? And during the trial. Di ba? Ngayon pa lang sila nagtitingin kung meron ba talagang ebidensya. Kaya nga, confirmation of charges. Yan. Di ba? Tapos, di ba, kalokohan na sabi nga wala pa talagang charges, kinulong nyo na yung matanda doon. Kaya si Duterte, wala. Lalo siyang nagiging sikat ngayon sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Ngayon pa lamang ay kinikilala ng bayani si Duterte. Kasi habang nakikinig ako kanina sa second day ng confirmation of charges mula doon sa mga pananalita at statements itong mga nasa prosecution panel, yung pandinig ko talagang nagtatalo, panaginip ba to? Kasi lalo nilang iniaangat, di ba? Lalo nilang pinasisikat si Duterte. Lalo nilang ipinapakilala sa buong mundo na itong si Duterte ay isang pangulo na ang gusto lang ay mamuhay yung kanyang mga kababayan sa isang tahimik na pamayanan. Takot sa kanya ang mga kriminal. Hindi katulad ngayon na tayong mismo na mga tahimik na mamamayan ang takot sa kriminal. Diba? Kaya nga, titingnan nyo ako, may mga nakikita na ako ng mga foreigners na nagkakaroon sila ng reaction, di ba? Nagkakaroon ngayon ng reaction sa ginagawa na confirmation of charges against kay former